Hindi ko kayo palalampasin. Kung maaari lang po sana, pahiramin niyo ako ng 5,000 piso. Pagkatapos ko sa kolehiyo, babayaran ko kayo ng 50,000 piso at inang tubo. 50,000. Kahit ibenta mo ang dugo at bato mo, wala pang 5 piso ang halaga mo. Kolehiyo, ang tadhana mo ay magtrabaho sa pabrika bilang manggagawa. Mura mong buhay. Huwag kang mangarap ng imposible dito. Ma, huwag naman pong ganoon. Ang pamilya Lin ay isang mayamang pamilya. Kahit sa pulubi, nagbibigay tayo ng konti. Ay, nadulas ang kamay ko. Pambayad sa matrikula ng dukha, tawagin mo ako ng maganda o mahal. Ito, 50 piso. Bili ka ng mangkok at magpalimos. Ha 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 ha. Ang sama nyo. Mukha siyang kawawa, parang alagang hayop. Hindi ko na kailangan ng perang ito. Tunga, ano ang tinititigan mo? Walang utang na loob. Guardia, palayasin niyo siya. Zhang Lin Yaozu. Ngayon, ang inyong inapakan ay hindi 50 piso. Ito ay ang dangal ni Lin Yaozong. Tandaan niyo itong kahihiyan ng 50 piso. Balang araw, gagawin kong ibigay niyo ang buong kayamanan ng pamilya Lin. At luluhod kayo upang isauli ito sa akin. Ha ha ha. Imbestigahan si Lin Yaozu. Bukas, mag-a-apply siya bilang executive sa korporasyon. Lin Yaozu. Akala ba niyo paano ako nakaligtas noon? Kung hindi dahil kay Tiong. Namatay na sana ako ni Lin Yaozong sa gabing iyon na umuulan. Pamantasan ng Manila. Dukha, hindi karapat dapat sa 50 piso, anong kolehiyo pa? Lin Yaozong. Isa kang katatawanan. Zonger, baliw ka ba? Ito yung pinaghirapan ng mga magulang mo sa langit, ang pagiging top-notcher mo. Kung itatapon mo yan, sino ang matutuwa? Dito, ano ang gagamitin kong puhunan? Pinalayas ako ni tita. Wala akong pera kahit piso. Bukas, magtatrabaho na ako sa pabrika sa Timog. Anak, huwag tayong lumingon sa mga salbaheng yan. May pera ang tito mo, tingnan mo. Narito ang 8,000 piso. Sapat na yan para sa matrikula mo at gastos sa unang taon. Tito, nagbenta ka ba ng gamit? Baliw ka ba? May mga dating sugat ka pa naman sa katawan. Kalokohan. Ito'y aksidente lang sa pagkatay ng baboy. Maliit na bagay lang yan. Zonger. Itong libro ng mga lihim na reseta na ito, kahit putol-putol, ay siyang pinakamahalagang yaman ng angkan nating mga Lin. Walang silbi ang tito mo, isang inutil. Pero ikaw, matalino ka. Dalhin mo ito sa Manila. Kahit kunting kaalaman lang ang matutunan mo. Makakabuhay ka na. Tandaan, ang libro ay katumbas ng buhay. Tito, isinusumpa ko sa buhay na ito, bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi kita bibigyan. Ano to? Ang binti ng tito ko, pinutol ng tao. Hindi aksidente. Sino man ang gumawa nito sa tito ko? Bubunutin ko siya hanggang sa ugat. Si tita at lahat ng mga humamak sa akin. Tapos na ang masasayang araw ninyo. Kuya Zong, yung walang hiya mong pinsan. Si Lin Yaozu, nandito na sa waiting area ng klinika. Nagmamagaling. Kasama pa niya si tita. Sinusigawan nila ang ating janitress. Wala pa ring pagbabago sa kanila. Tara, Tabachoy. Salubungin natin ang mahal na pinsan kong yan. Ako mismo ang magiging examiner ngayon. Ay naku. Ikaw na isang tagalinis ng kubeta. Alam mo ba kung magkano? Ang sweet na suot ng anak ko. Armani yan. Pupunasan ko po. Nabawasan na ang sahod ko sa buwang ito. Pakiusap, huwag niyo po akong aeklamo. Umalis ka. Buti na lang at mabait ang loob ko ngayon. May meeting ako sa Vice President. Ayaw kong madumihan. Ganito na lang, lumuhod ka at punasan ang sapatos ko. Tapos na ang usapan. Ano ba yang mga yan? Mga peking dokumento na halagang 10 piso lang ang gawa. Dito pa sa teritoryo, natin nagpapanggap na mayaman. Kahit ang isang matandang tagalinis, ginigipit nila. Kuya Zong, hindi ko na mapigilan. Papuntahin ko ang mga guard. Babasagin ko ang mga binti ng dalawang gago na yan. Sabi ko nga, yung kahiyan ko noon dahil sa 50 piso. Papaupuin ko sila sa lupa para bayaran nila. Hayaan mo silang umalis ngayon. Hihe, Kuya Zong, ibig mong sabihin, palalabasin natin silang mabuti? Tawagan ang EG. Ipasok si Lin Yaozu sa top isa interview room. Ako ang magiging pangunahing tagasuri. Anak, ikaw ay isang medical doctor na nag-aral sa ibang bansa. Ang interview na ito ay formalidad lang. Narinig ko na.
Ang Vice President ng Dingsheng Corporation, milyon-milyon ang sahod kada taon. Kapag nakita mo siya mamaya, ipakita mo ang galing mo. Tiyak na sa'yo mapupunta ang posisyon ng Vice President. Tignan mo, nanay, ang hikahos ng mga estudyante. May karapatan ba silang makipagkumpetensya sa akin? Ang aing guro sa prestihiyosong universidad sa abroad, ay nominado sa Nobel Prize. Sino ba yan? Ang yabang. Wala man lang karunungan. Ang hinahanap ng Dingsheng ay mga taong may tunay na kakayahan. Ano ang kinitingnan-tingnan nyo? Mga empleyado lang kayo. Sa hinaharap, ang anak ko ang magiging boss niyong lahat. Titigan mo pa, tanggal ka. Pumasok na sa interview room 1. Uno conference room, para lang sa personal na interview ng Vice Presidente. Siya na may peking resume. Hahaha. Pinakamataas na silipanayam, ako mismo ang kikilalanin ng Vice Presidente para sa anak ko. Kayong mga aplikante, pag naging mataas na opisyal na ang anak ko, una kayong lahat na palalayasin. Anak, magpakita ka ng galing. Nanay, hintayin mo na lang dito ang magandang balita. Magandang araw po, Vice Presidente. Ako si Lin Yao Zhu, doktor sa medisina. Galing sa universidad sa ibang bansa. Anak, bakit ka natutulala? Ilabas mo na ang mga sertipiko mo sa Ingles. Ipakita mo sa Vice President. Ano nang ginagawa mo rito? Nakakagulat ka. Akala ko multo na ang nakita ko. Lin Yao Zong, ang tapang mo talaga. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa Vice Presidente? Natanggalin ka agad ang hamak na gwardiya mong ito. Bulag kayong lahat. Ito ang Vice Presidente at punong ehekutibong opisyal ng Dingsheng Corporation, si Ginong Lin, na may halagang 100 bilyon. Impossible. Siya, isa siyang basura na hindi man lang nakapag-aral sa kolehiyo. Paano siya naging Vice Presidente ng korporasyong 100 bilyon ang halaga? Nagulat ka ba, pinsan? Universidad sa ibang bansa. Mula sa satirang nobela ni Ginoong Qian Zongshu, ginaya mo pa. Lin Yao Zhu. Sa loob ng 10 taon, wala kang binabago. Mga peking Armani, mga peking dokumento mula sa online shopping. Sa mga nakaraang taon, puro bisyo at sugal ang inatupag mo. Umaabot na sa 3 milyong utang sa mga loan shark. Gusto mong pumasok sa Dingsheng para mandaya ng malaking sahod. Akala mo ba mga pulubi kami? Naku, Yao Zong, anak ng tiyahin mo. Alam kong magiging matagumpay ka mula pagkabata. Tayo ay magkadugo. Magkakamag-anak. Nagamali lang ang pinsan mo sandali. Ngayong Vice Presidente ka na. Bigyan mo na lang siya ng posisyon bilang General Manager. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Hindi ko makalimutan ang kahihiyan sa 50 piso 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, panahon na para bayaran nyo. Wang Hai, maglabas ka agad ng blacklist order. Sino man ang mag-employ kay Lin Yao Zhu? Ay kalaban ko, si Lin Yao Zong. Yao Zong, tol, mali ako. Huwag mong puputulin ang hininga ko. Guardia, itapon nyo ang 2 basurang to sa labas. Aray! Ay ko po! Bigyan ng nanay na janitor ng 100,000 pesos. Ipadala ang bill para sa nabasang marmol mayong araw. Kay Lin Yao Zhu. Bayaran niya ng buo. Salamat po, Boss Lin. Sobrang sarap, tol. Tingnan mo, yung 2 to. Sa ilalim na lang ng tulay magpapalimos. Tito, tabi. Pire, ihanda ang kotse sa City First Hospital, bilis. Nababagsak na ang kumpanya at lalabas ka pa? Tumabi ka. Wala akong oras sa'yo. May ililigtas ako. Magliligtas? Sino ang magliligtas sa kaya 0-2-7? Ang anti-heart failure na target drug ng Dingsheng na nagkakahalaga ng 3 milyon. Lubusan na bigo sa clinical trial. Lahat ng test subjects ay nagkaroon ng malubhang cardiac rebound. Sa loob lang ng 10 minuto. Nawala ang 10 bilyon sa stock value. Ginagawa kami sakripisyo ng board. At ngayon tatakas ka. Cardiac rebound. Si Tito, biglaan din pagtigil ng puso. Kaya ba? System, buksan ang medical insight. Bigyan mo ako ng papel. Putol ang 3 molecular chain. Mali ang ratio na ginawa ng mga tinatawag niyong eksperto sa Western medicine. Itigil agad ang Western drug synthesis. Gamitin ang aconite at ginseng para sa extraction at replacement. Mababawasan pa ang gastos mula libo-libo, magiging 30 sentimo na lang. Aconite? Ginseng? Linya Ozong, nababaliw ka na ba? Modern genetic engineering na nakahalaga ng 3 bilyon. Daang-daan na SG, hindi masolusyonan ang molecular problemang yan. At gagamit ka ng mga damo at balat ng puno. Mga hakahakang palunas. Ano ang tingin mo sa medisina? Sa kinabukasan ng kumpanya? Magagamit ba ang tradisyonal na medisina sa target drug development? Vice President Lin,
Desperado na ba tayong maghanap ng doktor? Hindi ubra ang tradisyonal na medisina. Surubing. Yang kayabangan mo sa Western medicine, balang araw, papatay yan sa'yo. Yan lang ang sasabihin ko. Wala akong oras sa kalokohan mo. Gawin mo man o hindi ang sinasabi ko, bahala ka. Pero kung gusto ninyong mabangkarot ang Dingsheng, sige, ituring niyo pa rin kayamanan ang basura ng kanluran. Lin Yaozong, loko ka talaga. Pagkatapos kong maayos ang krisis na ito, siguradong ipapanukala ko sa board na tanggalin ka. Itapon ang mga basurang papel. Makipag-ugnayan sa headquarters sa Amerika. At humingi ng pinakabagong tulong mula sa Western medicine. Kuya Zong, ayon sa utos mo sa kotse kanina, pumunta ako sa Chinese Medicine Department at inagaw ang mga halamang gamot. Ginamit ko pressure cooker para pakuluan ang concentrated liquid. Kahit si Haring Yama, hindi makakakuha ng buhay mula sa akin. Kuya Zong, ito ba'y gamot ng mga Diyos? 10,000 bises na mas malakas kaysa iniksyon. Tara, turuan natin si Presidente Su ng tunay na medisina. Presidente Su, ang laso ng RX-0 ay lubusan ng sumira. Sa puso ng pinakamayamang tao. Iyan ang limitasyon ng siyensya. Maghanda na kayo para sa libing. Ang Dingsheng Corporation ninyo, maghanda na kayo sa pagbagsak at mga kaso. Hindi impossible ito. 3 bilyong piso ang ginasto sa research. Ang pinakamataas na gene sequence paano naging lason? Presidente Su, kung mamatay ang pinakamayaman, wakas na tayong lahat. Paulit-ulit na limitasyon ng siyensya ang sinasabi. Mga tanga, kung hindi kayang lutasin ng Western medicine. Huwag na kayong magpakita at magpahiya. Lin Yaozong, ano ang ginagawa mo rito? Saan ang Nandito ako para magsagawa ng clinical test sa inyong mga palakas sa balon. O MY God. Ano ito? Mabulok na tubig mula sa imburnal? Painumin ang pinakamayamang tao ng maruming tubig? Papatayin mo siya kaagad. Lin Yaozong, baliw ka. Kung mamatay siya, habang buhay tayong makukulong. Tumahimik ka. Dilat ang mga mata mo at panoorin mo. Paano ginagapang sa lupa? Ng basurang 30 sentimos na ito. Ang basurang 3 bilyon ninyo. Mga hangal na taga-silangan, kahit ang mga Diyos ay hindi kayo may liligtas. Nasira ba ang makina? Impossible ito. Diyos ko, ang mga nasirang selula ng puso ay nagbabawi. Naging matagumpay. Talagang naging matagumpay. At walang anumang side effect. Ang gastos ay 30 sentimo lamang. Paano mo ito nagawa? Hindi ka naman pumasok sa laboratorio. Sinabi ko na. Ang iyong mapagmataas na paniniwala sa kanluraning medisina ay walang kwenta. Ang sinaunang sining ng panggagamot na iniwan ng ating mga ninuno. Ang tunay na Diyos. Mula ngayon, ako ang magdedesisyon sa ri ng Dingsheng. Sang-ayon ba kayo? Ay naku, hindi ninyo alam. Ang kahabag-habag ng buhay ni G, Lin Yaozong sa lungsod. Kahit humingi ng limos, pinagmumukha siyang basura. Hindi magaling mga magaling mag-aral ang anak ni Yaozong noong bata pa. Narinig ko nakapasa siya sa kolehiyo. Anong nakapasa? Kung makakapasok man siya sa kolehiyo, maaari na ring umakyat ng puno ang baboy. Narinig ko, sa lungsod, isang hamak na manggagawa lang siya. Wala man lang siyang matitirhan. Sa kalsada siya natutulog. Noong nakaraang araw sa lungsod, si Lin Yaozu ay nag-apply bilang general manager sa isang malaking korporasyon. Nagkataong nakita niya si Lin Yaozong na naglilinis ng CR sa gusaling iyon. At nagmakaawa pa siya sa akin, nabigyan siya ng magandang trabaho. Doktor ako mula abroad. Paano ko isasama siya? Bumalik ako sa probinsya para magbakasyon. Ay, si Yaozu talaga ang may pinakamagandang kinabukasan. Ikaw na ang pag-asa ng ating barangay. Tatay, kakagaling mo lang sa ospital dahil sa iyong puso. Bakit ka nagtatrabaho sa bukid? Siyempre, yung walang kwentang pamangkin mong si Lin Yaozong. May sarili niya hindi kayang buhayin, saan kukuha ng pambili ng gamot para sa'yo? Kung hindi ka magkatrabaho, mamamatay ka sa gutom. Huwag kang magsinungaling, Manang. May pinag-aralan at magaling si Zonger. Siya ang gumastos sa mga gamot ko. Pinilit pa nga niya akong magpagaling sa ospital. Ako lang ang ayaw tumigil kaya umuwi ako. Huwag mong ipagmalaki si Lin Yaozong. Tiyuhin. Kung talagang may pinag-aralan si Lin Yaozong, bakit hindi kanya ipasundo para mabuhay ng maginhawa sa lungsod? Kung may pambili man lang si Lin Yaozong ng sasakyang may gulong. Kakainin ko ang lahat ng putik sa bukid na ito ngayon din. Kakainin ko talaga. Diyos ko, ano yang sasakyang yan? Pelikula ba ito? May batch. Isang grupo ng may batch na milyon-milyon ang halaga. Wala pang 5 tao sa buong lalawigan ang kayang magmaniho ng ganyan. Anak, sigurado yan yung inaplian mo. Presidente ng Dingsheng Corporation, pumunta pa rito sa probinsya para kunin ka bilang general na tagapamahala. Alam kong espesyal ang anak ko. Halika, salubungin natin sila. Lin Yaozong, ikaw pala yung maliit na yan. Hindi pwedeng ikaw yan. Pinatalsik ka na diba? Tiyuhin. Pasensya na, naantala ako sa mga gawain sa korporasyon. Sinusundo ko na kayo para mamuhay sa malaking bahay sa lungsod.
Hindi na kayo kailangan magtrabaho kahit kailan. Hoy, di ba ito yung galing abroad na peking doktor? Nasugalero at lesenggo, utang ng utang, at pinagbawalan ng dingsheng sa lahat ng industriya? Sino yung nagsabing kakain ng puti? Mainit pa, kainin mo na. Si Yaozu pala, yung pinagbawalan at walang kwenta. Hahaha, siya pa ang nagsira ng pangalan ni Yaozong. Ang kapal ng mukha mo. Hahaha. Ay, bakit ganito ang kapalaran ko? Ay, Ang lugar na ito, sa lungsod ng Cebu, ay ginto ang halaga ng bawat pulgada. Narinig ko, ang isang kubeta lang dito, ay sapat na para magtayo ng mansyon sa probinsya. Bakit mo ako dinala rito? Ay, Sos Mariosep, tiyuhin ko. Ito ay binili ni Kuya Yaozong ng buo. 3 bilyon. Ang pinakamahal na gusali sa buong bloke. Simula ngayon, ito na ang iyong eksklusibong klinika. 3 bilyon? Nababaliw ka ba, Zonger? Ang alam lang ng tiyuhin mo ay ang mga lumang pamamaraan. Hindi ako dapat magtayo ng klinika sa napakamahal na lugar na ito. Hindi. Ibalik mo na yan agad. Tiyuhin, para lang mapag-aral ako sa kolehiyo. Ipinagbili mo pa ang aming minanang libro ng panggagamot. Ito ang pasasalamat ko. Ang klinikang ito ay gintong klinika. Ikaw na ang magiging direktor. Kahit na magkape ka lang dito araw-araw. O makinig ng mga drama sa radyo, sulit ang 3 bilyon. Narating na ang tamang oras. Bukas na ang opisyal na pagbubukas. sobrang gulat. Isang misteryosong mayaman sa Cebu, gumastos ng 3 bilyon para bilhin ang pinakamahal na gusali sa Cebu. Para lang magtayo ng klinika para sa kanyang matandang kamag-anak. Nay, tingnan mo, yung batang si Linyaozong. Saan galing ang 3 bilyon niya? Mabuti. Yung tangang yon. Tiyak na ninakaw niya ang pundo ng Dingsheng Corporation. Pera yan ang pamilya natin. Bakit naman? Ibibigay para sa klinika ng halos patay na ng tiyuhin mo. At hindi para bilhan ng mamahaling kots ang doktor mong galing abroad. Nagmamalaki siya sa gitna ng lungsod. Samantalang ako, napahiya sa harap ng buong baryo. Hindi ko matatanggap to. Anak, hindi tayo dapat magpatalo. Bukas ang bubuksan ang klinika ni Linyaozong, di ba? Puntahan mo si Dao Bakyang sa West Street. Bigyan mo siya ng kera. At bukas, gibayin niya ang yang pangalawang klaseng klinikang yan. Tingnan natin kung paano siya magyayabang pagkatapos. Kuya Kiang, ito ang 10,000 piso na down payment. Ganoon lang ba yan? Ganyan lang ang ibabayad mo para magulo ako sa CBE? Kuya Kiang, makinig ka muna. Ang may-ari ng tindahang yon, tanga at mayaman. Bukas, magpanggap kayong mga pasyente, magriyot ang mga kamag-anak. Hindi lang natin sisirain ang reputasyon niya, kikita pa tayo ng milyon-milyon sa kompensasyon. Hati tayo sa kita, 50-50. Mandaraya ng mayayaman, sulit na negosyo yan. Bukas, dadalhin ko ang 30 tropa ko. Dadalhin namin ang stretcher para batiin siya sa pagbubukas. Hindi ko siya titigilan hanggang sa mawalan siya ng lahat. Kung hindi, babaliktarin ko ang pangalan kong Dao Bakyang. Tito, hilahin mo na. Walang kwentang doktor. Magbayad ka ng 10 milyon ngayon. Susunugin ko ang basurang klinika mong ito. Mga hinayupak. Kayo pa ang nakapang-aasar sa akin, Tito. Sa unang araw pa lang ng pagbubukas ng klinikang ito, may nangyari ng masama. Ginawa ninyo sa kapatid ko ang ganito. Linyaozong ka talaga. Isang malas na tao. Nang api ka, huwag maniwala sa kanya. Ang matandang to, isa lang siyang probinsyanong magsasaka. Di niya alam ang isa sa patpat, nanggagamot pa. Wala siyang lisensya sa paggamot. Kung kayo ang magpapagamot sa kanya, naghahanap kayo ng kamatayan. Ang mga sinasabi niyang minanang panggagamot, basurang pamahiin lang yan. Kahit wala akong lisensya, ang minanang panggagamot ng aming angkan. Narinig mo na, Director Lee? Inamin niya mismo sa harap ng lahat na walang lisensya. Ang kapal ng mukha. Sa lungsod ng Cebu, walang makakapagbukas ng klinika. Kung walang pahintulot mula sa akin, si Lee. Sa ang illegal na tindahan. Dakpin ang manggaganso. Huwag niyo pong isa. Ito po ay binili ng cash ni Zonger ng 300 milyon. Ito po ang pinaghirapan ni Zonger. Umalis ka diyan, matanda. Kahit 300 milyon, isasara yan. Huwag hadlangan ang batas. Ikukulong din kita. Kung ipiprint mo ang selyong ito, hindi ka karapat-dapat magwalis ng basura. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba? Isang manggagamot na walang kwenta. Nang babanta sa akin? Chief Lee, wag na. Nagkapanggap lang yan. Sige, isara na natin yan. Yang palengkera. Ipiprint ko na talaga to. Confidential, huwag buksan. Tumigil. Sinong may lakas isara ang klinika ng guro ko? The Director Bay. Ang iyong guro.
Ginoong Bay, kanino po kayo tumatawag na guro? Andito lang po, isang matandang probinsyanong walang lisensya. At Bulag ka. Huwag mong bastusin ang pamilya ng aking dakilang guro. Nagpupugay si Baimu, mahistradong Lin huli na ako. nakagulo po kayo ng aking dakilang guro at ng dakilang lolo ng aming orden. Ano? Director Bay, nalilito na po ba kayo sa katandaan? Si Lin Yaozong na yan, hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Paano siya naging guro ninyo? Ama. Kahit na may alam siyang ilang palilin lang. Ang tiyuhin niyang si Lin Zimin ay siguradong walang lisensya sa panggagamot. Ayon sa batas, kailangang isara ang iligal na klinikang ito. Tabaching, ipakita mo ang tunay na liwanag. Tingnan ninyong mabuti. Noong araw, isang lihim na reseta mula sa matandang Lolo Lin ang nagligtas ng buhay ng isang napakamakapangyarihang tao sa Maynila. Ito ang pahintulot mula sa pinakamataas na otoridad. Isang maliit na chief, isara ang klinika ng pambansang espesyalista. Ano naman kung may lisensya? Isang klinika na isang matandang dukha. Wala man lang nagdala ng flower basket sa pagbubukas nito ngayon. Bukas, siguradong magsasara na yan. Ang Dingshen Corporation, si Surubin. Kasama 128 negosyante mula sa lungsod ng Cebu Chamber of Commerce. Malugod na nagdiwang sa matagumpay na pagbubukas ng klinika ng ginto ni Lolo Lin. Narito ang bihirang daang taong ginseng mula sa kabundukan. Isang pars ng bihirang at perpektong Hotan Jade Rui. At dagdag na regalo, 10 milyong piso sa cash. Hala, Hindi naman po dapat ganun. Director Lai. Kanina pa, hindi ba't gusto mo pang dakpin ang tito ko at isara ang klinika? Presidente Lin, banal na manggagamot na Lin. Ang masasamang mag-ina lang na ito ang nag-utos sa kin. Binigyan nila ako ng 50,000 para lang gipitin kayo. Lolo Lin, nadaya rin po ako ng hipag na ito. Sabi niya, madaling apihin lang kayong mga probinsyanong istorbo. Kaya nagpadala ako sa tukso. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin ang mga itong sangkot sa panloloko, panggugulo, pati na ang mastermind na mag-ina sa likod nito. Ipulupong lahat at dalhin sa presinto para imbestigahan. Yaozong, mali ako, pinsan. Paumanhin na, patawarin mo ako. Pangatlo, pakiusapan mo naman si Yaozong para sa at. Huwag nang dumihan ang pasukan ng klinika. Yaozong, huwag masyadong masaya. May malaking problema. May dumating mula sa Maynila at ikaw ang hinahanap. At mukhang hindi maganda ang balak. Nalaman na natin. Bagamat nakulong na ang masamang mag-ina ni Tiang. Bago sila nahuli, grabe silang magkalat ng tsismis sa mga grupo at short video. Sabi nila, front lang na money laundering ang klinika natin. At peke lang ang lisensya ni Tito, binili lang. Sa loob lang ng 3 araw. Pila-pila na ang mga mayayaman ng Cebu para magpagamot sa'yo. Ang mga kasinungalingang yon. Mamaya-maya, sa kanila rin babalik at sasampal sa kanila. Esensya, Miss Su, Secretary Zhang. Ang biglang pagkasira ng maaming organo ni World Leader ay isang pandaigdigang medical na misteryo. Gamit ko na ang pinaka-advanced na target drug na dala ko. Maghanda na kayo pa sa huling paglalakbay. 10 minuto na lang. Impossible, ER Wang. Ayo ang pinakamahusay na Western doctor na mula sa Maynila. Hindi pwedeng mamatay ang world leader namin. Critical na yugto ng bilyon-bilyong proyekto sa Cebu. Maging makatwiran po tayo. Sa harap ng modernong siyensya, walang pakialam ang kamatayan. Kahit na si Lord ang dumating, wala ring magagawa. Mabuhay po, Dr. Lin. Huwag. May isang tao na makakapagligtas sa World Leader. Ah, Miss Su. Nasobrahan ka yata sa pag-aalala. Narito na ang pinakamahusay na Western medical team sa buong bansa. Sino pa ang mas may otoridad kaysa sa akin? Yaozong, bilisan mo. Muntik nang mamatay ang world leader sa ospital. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Tabachoy, ihanda ang kotse. Dito, dalhin mo ang gintong karayom. Pupunta tayo sa palabas nila. Traditional Chinese medicine? Hahaha. Miss Su, sa mga manggagamot na puro lang damo at balat ng puno pa ang pinagkakatiwalaan mo? Napakalabo ng isip mo. Sasabihin ko na, kung ang sinumang hindi ka dapat na TCM doctor na yan ay makabuhay ng patay. Mamatay man ako. Kakainin ko ang defibrillator sa kwartong ito ngayon din. Ang tigas naman ng defibrillator, baka mabasag ang ngipin mo. Mas mabuti pa. Lumuhod ka at magmano ng 3 beses sa tito ko. Sino ang batang tunay nagsasalita ng walang galang? Guardia,
Palayasin ninyo ang dalawang impostor na ito. Ginoong Lin. Nakikiusap ako, iligtas mo ang buhay ng aking ama. Tigil. Pagpatay ito. Kalapastanganan sa siyensya. Patay na ang utak niya, Presidente Su. Paano naman ito? Ang matandang ito, wala man lang suot na puting uniforme. Ang kalaban ng Ding Sheng ay humahadlang kay Ginoong Lin. At ng aming pamilyang Su hanggang kamatayan. Tumahimik kayong lahat. Lason na sa ugat ng puso, baliktad na ang yin at yang. Ito ay isang napakabihirang uri ng matagalang lason mula sa tribo ng Miao. Kapag inatake, ay ito na ng mga organo. Ang mga mainang kanulaning medisina ay hindi man ito matukoy. Hahaha. Lason ng tribo? Akala mo ba nasa pelikula ka ng pantasya? Ito ay katarantaduhan. Ang ingay. Dito, ikaw na ang bahala. Ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na kahusayan ng tradisyonal na medisinang Chino. Ilang karayom lang at magbabalik buhay? Kung magagawa niya yan, puputulin ko ang ulo ko at ipapasyal sa inyo. Unang karayom ng ganap na ginhawa, pagpapatatag ng kaluluwa. Ikalawang karayom, daanan. Ikatlo, palayas ng espiritu. Mga palaka sa ilalim ng balon, ngayon lang kayo nakakita ng ganyan. Buhay. Tunay na buhay na siya. Himala. Master Lin. Lolo Lin, nagkakamali ako. Pakiusap, tanggapin mo akong mag-aal. Naku, sobrang bigat nito para sa isang matanda. Tradisyonal na medisinang Sino, may pagsasalin. Hindi nyo alam ang pressure point. Hindi kayo pwedeng matuto. Hindi talaga. Dr. Wang, kanina, sino ang nagsabing kakainin ang defibrillator? At ang tungkol sa pagmamano ng 3 ulit. 3 bises akong magmamano. Ang laki ng defibrillator, hindi ko kayang kainin. Ito na lang ang plakang ito ang kakainin ko. Ang galing. Mga karayom ng ganap na ginhawa. Ang teknik na ito ay galing sa yumaong lolo ng mga Lin. Mayroon pa palang tagapagmana. Ikaw. Ikaw si Lin Yaozong, di ba? Huwag kang magmalakas. Nasa Cebu ka. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Huwag mo akong alalahanin. Ikaw, alam mo rin ang sinaunang martial arts at panggagamot? Balikan mo ang matandang hayop na yon mula sa pamilyang Xiao. Sabihin mo ang dugong inutang nila sa pamilyang Lin. Sino? Ay pupunta mismo sa Maynila para singilin sila, pati na ang tubo. Ngayon, umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Gumulong ka na palabas. Naku, Boss Wang, ang appointment ninyo ay sa susunod na buwan na. Chairman Lee, na-receive na ang i-3 milyon ninyong bayad sa therapy. Yaman na tayo, Kuya Zong. Sobrang yaman na natin talaga. Pumila kayo ng maayos. Mag-aakseyon lang ako ng 10 pasyente ngayon. Sino si Lin Zimin? Lumabas siya at haapin ako. Ako yon. Sino ka? Bakit ka nagkakagulo sa aking klinika? Ha ha ha. Matanda, narinig ko na gumamit ka lang ng ilang kayom at isang lumang reseta para iligtas ang pinakamayamang tao. Wala akong pakialam kung swerte ka lang o tunay kang magaling. Narito ang 1,000,000 piso. Ibigay mo sa akin ang orihinal na kopya ng libro ng mga lihim na reseta. Ang copyright nito ay pag-ari na ng aming Longteng Pharmaceuticals. 1,000,000? Ito ay pamimilit. Ang libro ng mga lihim na reseta ay minana ng aming pamilyang Lin. Paano ko ito ibebenta sa iyo? Paano ko ito ibebenta sa isang ganid na negosyante tulad mo na amoy pera? Kahit 100,000,000 pa ang ibigay mo, hindi ko ito ibebenta. Ayaw mo na magandang pakiusap. Gusto mo na masama? Matandang gago. Alam mo ba na halos 70% ng supply ng mga halamang gamot sa Cebu ay hawak ng aming Longteng Pharmaceuticals? Sa isang salita ko lang, ang maliit mong klinikang ito ay hindi makakabili kahit ng isang pirasong luya. At tanungin kita ng huling bises, ibinibenta mo ba o hindi? Hinayang ka, patayin nyo yan. Lumuhod ka. Huwag kang magpakapuso.
Ako ang Longteng Pharmaceuticals. 100,000 piso lang, bibilhin mo ang kayamanan ng aming pamilya. Kahit buong kumpanya mo ang ipambayad, hindi mo yan karapat-dapat. Amuyin mo ang halimuyap ng reseta. Angang to. Maghintay ka lang. Makinig kayong lahat. Sa buong lungsod ng Cebu, sino mang magbenta sa inyo ng kahit isang halamang gamot. Kalaban nyo si Qianlong. Tingnan natin kung paano kayo magpapagamot sa basurang klinika nyo. Boss Zhang, nasaan ang 200 kilo ng Angelica na napag-usapan? Hoy! 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 Boss Lee, yung batch ng ginseng, si Boss Qian ang may utos. Sinumang magbenta sa amin, patay. Wag naman ganyan. 10 bises ang presyo. Bilhin nyo lahat ng halamang gamot sa Cebu, pati mga damo. Gusto kong isara ang Golden Prescription Clinic. Bukas, papaluhurin ko sa akin, yang batang lin na yan. Kahit yung mga maliliit na magsasaka sa probinsya, takot magbenta sa atin. Paano tayo maghahanda ng gamot kung wala tayong sangka? Ano na ang gagawin natin para sa mga pasyente? Dr. Lin, ang dakilang manggagamot. Awa na, bigyan nyo na lang ako ng kahit ano. Kuya, hindi talaga kami ayaw magbigay. Pero kahit tira-tirang gamot wala na sa mga kahon. Yung hayop na Qianlong na yon. Kontrolado na niya lahat ng gamot sa buong lungsod. Nakikita nyo? Yan ang karma. Golden Prescription Clinic. Nagalit sa boss kaya na Longteng Pharmaceuticals. Ngayon kahit damo, hindi makabili. Hahaha, nakita nyo? Yan ang karma. Yung si Linyao-zong na yon. Nagmamagaling pa. Dakilang manggagamot daw? Sa tingin ko, bukas magpapalimos na yan. I-type nyo lahat sa comments. Isara ang Golden Prescription Clinic. Salamat sa top isa donor, si Boss Qian, sa 10 malalaking rocket. Grabe na ang pang-aapi. Yung mag-inang yon. Akalabas lang sa kulungan, nanggugulo na naman. Kuya Zong, Siraan natin yung live stream niya. Siraan natin ang kanyang live stream. Sabi ni Boss Qian, dahil malapit na kayong magutom. bigyan na lang kayo ng bulok na tira-tirang gamot. Kung dadalhin mo ngayon ang libro ng mga lihim na reseta. At magmamakaawa sa Longteng Pharmaceuticals, hindi lang sasapat ang gamot. May iwan pang pagkain para sa'yo. Hahaha! Kayong mga salbahe. Binibigyan nyo ng bulok na gamot ang mga pasyente. Makakapatay yan ng tao. Dito sa lungsod ng Cebu. Si Boss Qian ang hari ng gamot. Kung hindi siya pumayag, kahit hangin sa hilaga, wala kang may inom. Ay, ang kamay ko. Bitawan mo ako. Sabihin mo kay Qianlong. Kung mahilig siyang bumili ng gamot, bumili siya ng bumili. Bumili siya hanggang mawalan siya ng lahat. Kuya Zong, Anong oras na? Pinapabili mo pa siya? Isinara niya sa bodega. Lahat ng gamot sa buong lungsod. Ano ang gagamitin natin para magpagaling? kung wala pang gamot bukas, masisira ang 100 taong reputasyon natin. Isang maliit na negosyante ng gamot sa Cebu lang, nag-akalang hari ng gamot. Hoy, Ginu. Tawagin ang 4 na haring gamot bago hating gabi. Kailangan ko ng 100 toneladang pambihirang halamang gamot. 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Qianlong, kung mahilig siyang mag-ipon ng mga walang kwentang ugat at damo. Bukas, gawin kong walang kwenta kahit piso ang basura niyang mga gamot. Kuya Zong, lalagnatin ka ba? Ang Shenong Pavilion. 100 tonelada ng pambihirang gamot at ay de-deliver pa? Nabaliw ka ba sa galit kay Qianlong? Matandang yun? Gumagawa ka na lang ng imahinasyon? Ang malaking grupo ay darating ng alas 12 ng gabi. Pero may mga pasyenteng kritikal na nangangailangan ng gamot ngayong hapon. Parang sunog ang buhay, hindi pwedeng maghintay. Anong gagawin natin? Sa buong lungsod ng Cebu. Wala ni isang botika ang magtitinda sa atin. Hindi makabili sa legal na merkado ng gamot sa buong lungsod. Pero may lugar na hindi kayang abutin ng kamay ni Qianlong. Tara, sa palengke ng sirang gamot sa timog ng lungsod. Doon binibenta ang mga bulok at amag na tira-tirang gamot. Paalang maghanap ng basura doon? Aba! Tingnan ninyo. Siya ba yan, ang dakilang doktor mula sa gintong klinika? Wala na bang mabiling gamot sa legal na merkado? Kaya dito ka na sa basurahan, nakikipag-agawan sa mga asong kalye? Dr. Lin, gusto mo ba na mahabagin ako? At ibigay sa'yo ang mga bulok na kahoy na to para ipampakulo mo? Ang mata ng panggagamot. Ang tambak na yan. Kukunin ko. Magkano? Hala! Seryoso ka? Ito ay napakagandang panggatong. 500 piso para sa bulok na ugat? Ang gintong klinika,
Talagang naghihirap na. 300. Kung ayaw mo, huwag. Sedge, deal. Ikaw ang magsasako. Walang bawian. Masisira ang pangalan ko. Tingnan mo ito, Tabaching. Diyos ko! Ang mga guhit, ang kakaibang amoy. Ito ang maalamat na, daang taong gulang na, pulang dugong baging, na tumutubo sa matatarik na bangin. 1 gramo nito ay katumbas ng ginto. Daang taong gulang na, pulang dugong baging. Impossible yan. Tambak lang yan ng mga bulok at mabalahibong ugat. Pa dito, 3 milyon. Hindi. 5 milyon. Ipagbili mo sa akin. 300 lang ang presyo ko sa milyon-milyong kayamanan? Tanga talaga ako. Hahaha. Yaman na tayo, Kuya Zong. Ang galing mo. Si Qianlong na yon, tanga. Ano ang silbi ng pagbili ng lahat ng ordinaryong gamot sa buong lungsod? Sa atin, puro bihirang at ligaw na halamang gamot ang hawak. Balik tayo sa klinika para magluto ng gamot. To, kunin mo ang cellphone. Mag-live tayo, Kuya Zong. Ano ang ilalive natin? Naglalive pa rin yung tita mo, kinukutya tayong malapit ng magsara. Dadalhin kita sa pinakamalaking flagship store ng Longting Pharmaceuticals. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Kami ang Longting Pharmaceuticals. Kontrolado namin ang dekalidad na halaman sa Cebu. Hindi tulad ng ilang mapagsamantalang klinika na gaya ng Tianjin. Kahit isang piraso, sa basurahan lang kumukuha. Bilhin ang Longting, 100 taon ng kilala. Mga kapamilya, tingnan natin ngayon kung ano talaga ang itinuturing na banal na gamot ng Longting Pharmaceuticals na kumokontrol sa buong lungsod. Sino ba ito? Si Dr. Lin nagkulang ba ang paghuhukay sa basurahan? Kulang pa ba ang mga bulok na kahoy? Kaya dito ka humingi ng limos? Guards, palayasin ninyo ang 2 asong gubat na ito. Ang mata ng medisina ay nakakita ng isang madilim at nakalalasong usok. 1,000 taong ligaw na ginseng. 100 taong gininto ang tatak. Nababaliw ka ba? Maliit na hayop? Binalagbag mo ang aking programa. Kaya mo ba ang ginseng na 2 milyon? Tumawag ng pulis. Tingnan niyong mabuti, mga tao. Ang ginseng na ito na mukhang maganda sa labas ay puno ng bakas ng matinding pag-usok ng asupre sa loob. Tinurukan ng tubig na may tingga para mabigat. Naku, amoy asupre nga. At lumalabas ang mercury at tingga. Kung kakainin ang ganitong bagay, huwag nang magpagaling. Sa loob ng 3 araw siguradong mabibigo ang atay at bato at mamamatay. Hindi ka nagbebenta ng gamot, Qianlong. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagnanakaw ng pera at pumapatay ng tao. Ito ang tunay na mukha ng Longting Pharmaceuticals. Pinapalitan na mababang uri, sobrang lason. Nanonood ka? Idilat ninyo ang inyong mga mata. Sino ngayon ang mapagsamantalang negosyante? Ikaw, nagsisinungaling ka. Iyo ang pinalit mo. Isang kaso lang ito. Danggi binabad sa formaldehyde. Hishuwu. Tinulayan ng mababang uri na kamote. Kahit ang pinakamurang chaihu. Itinimpla ng hydrogen peroxide pagkatapos mabuhok ng amat. Ikaw, ibalik mo ang pera ko. Ikaw, masamang nilalang na maitim ang puso. Nagtinda ka ng lason. Gibain ang mapagsamantalang tindahan. Tawagan ang pulis. Dakpin siya. Tapos na, Boss Kian, tapos sa talaga tayo. Anong tapos? Hindi pa ako patay. Biglang pumasok ang Dingsheng na may bilyon-bilyong pondo. Ginawa nila ang isang napakalupit na short selling at pinatunaw ang ating stock. Sumabog ang balita sa online tungkol sa lason at peking gamot. Ang stock natin ay biglang bumagsak ng husto. 5 beses na halt, diretso sa delisting at pagbagsak. Ding! Gusto mong mang-api gamit ang kapital. Bibigyan kita. Mula ngayon, wala nang Longting Pharmaceutical sa lungsod ng Cebu. Pwede kang mamatay. Pero ibalik mo muna ang 20 milyong piso na niloko mo sa amin para mag-invest. Saka ka mamamatay. Iyan ang pinakahuling puhunan ng aming pamilyang Lin. Ama! Hindi ba sinabi mong sisirain mo ang Tianjin Medical Hall at yayaman tayo? Naging basura na ang stocks mo. Gusto mong magpakamatay? Walang ganun. Ang Dingsheng Corporation at ang maldito, si Lin Yaozong. 3 araw lang, winasak nila ang bilyon-bilyong ari-arian ko. Ginawa nilang 0. Ano ang isasauli ko? Haha! Lin Yaozong, ikaw ang malas na dala-dala. Anong ginagawa mo rito? Nandito ka para pagtawanan kami, no? Maganda ang tanawin, Boss Qian. Lin Yaozong, demonyo ka.
Winasak mo ang buhay ko. Inubos mo ang lahat ng ari-arian ko. Nandito ka ba ngayon para pagtawanan lang ako? Wala akong interes na panoorin ang palabas ng isang payaso. Pirmahan mo ito. Babayaran ko ang mga utang mo sa mga langaw na yan sa likod mo. Longin Group, 10,000 hektaryang lupain para sa pagtatani ng halamang gamot. Deed of absolute sale. Presyo ng pagbili, ₱1. Lin Yaozong. Mandurukot ka. Pinaghirapan kong itayo, yan sa 10 bilyon. Kaluluwa ko yan. Pangalawa, kung magpakamatay ka, ibebenta ng mga nagpapautang ang pamilya mo. Sa mga iligal na minahan para mabayaran ang utang mo. Pipirmahan ko. Lolo Lin, sumusuko na ako. Talagang sumusuko na ako sa'yo. Alam kong mabait kang anak. Ngayon mayaman ka na pala. Yung 20 milyon na utang sa'yo ng kita mo. Boss Su, maliban sa utang ng pamilya Lin, hindi na natin babayaran ang iba. Linyaozong, walang utang na loob. Mamatay kang masama. Tumabi ka nga. Kung magdaldal ka pa, itatapon ko kayong lahat mula sa bubong. Linyaozong, walang utang na loob. Mamatay kang masama. Lin Yaozong, nakuha mo na ang kailangan mo. Pwede na ba akong mamatay ngayon? Sige, bahala ka. Yaozong, ito, kontrolado na natin ang buong supply ng gamot sa lalawigan. Naging hari ng gamot na tayo sa lungsod ng Cebu. Hanggang dito pa lang yon, Tito. Sabi ko nga, ang karatulan ng Tianjin Clinic ay lalagyan sa buong bansa. May balita mula sa lungsod ng Cebu. Si Qianlong, ang asong yon, na-neutralize na. Isang itinakwil na anak na nagngangalang Linyaozong. Klinikang Tianjin, sinakop ang industriya ng gamot sa Cebu. Lin Yaozong, yung anak sa labas na pinalaya sa Maynila, na winasak ang lahat ng ugat. Nakakagalaw pa pala siya? Yung master. Padalhan ba natin ng tao? Huwag. Isang langgam lang, yan na medyo malakas. Sa pambansang paligsahan, hayaan mo siyang sumali. Sa harap ng buong bansa, dudurugin ko ang kanyang kakayahan, ang kanyang dangal. Isang piraso, isang piraso. Ang pamilyang Ginto Clinic ay naglalako ng pildoras ng puso ng ginto. Batay sa pagsubok, 70% ang rate ng pagaling sa sakit sa puso. 70 piso at 70 sentimo lang ang presyo. Ang gamot ng Richard Corporation. Dati, mahigit 10,000 piso ang isang kahon ng gamot. Nabaon sa utang ang mga tao para lang makabili. 70 at 70 sentimo lang, gumagaling na. Si Dr. Lin ay santo. Sa loob lamang ng 3 araw. Ang pildoras ng puso ng ginto ay sumakop sa buong merkado ng 3 lalawigan. Ang gamot ng higanteng multinasyonal na Richard Corporation. Ang benta ay bumagsak ng 79%. Ang halaga ng kanilang stock sa Asia Pacific ay bumagsak na. Ginalaw mo ang kanilang negosyo. Dapat na nag-aalburuto na ngayon ang mga dayuhang bampirang iyon. Aray, Sino kayo? Paano ninyo nagawang pumasok ng sapilitan sa Ginto Corporation? Gusto niyo ay? Ito si Ginong Charles, pinakamataas na ehekutibo ng Richard Corporation. Si Ginong Charles, pinakamataas na ehekutibo ng Richard Corporation sa Asia Pacific. Lin, May kasabihan sa Sina, ayaw nang inumin ang alak ng may galang, kaya inom ng alak na parusa. ito ay $100 milyong. Isuko mo ang sinaunang reseta ng pildoras ng puso ng ginto. At ipahayag na ang Ginto Clinic ay magsasara ng permanente. Kung hindi, Ang seki kong ito na may dugo ang magiging wakas mo. $100 milyong para sa aming sinaunang reseta. Charles, napakarami bang kinain mong pampabobo sa kanluran? Huwag kang magsalita ng ganyan kay Ginoong Charles. Itang ina, Lin, naglalaro ka ng apoy. Haharapin mo ba ang buong kapital ng kanluran? Ang mata ng karunungan sa panggagamot ay binuksan. Si Chelsea, 35 taong gulang, tagapagdala ng congenital syphilis. Kasabay ng malubhang hereditary na neurasthenia. Kamakailan lang ba, tuwing hating gabi, nararamdaman mo? Parang libo-libong langgam ang kumakain sa loob ng iyong buto. Nawala na rin ang kakayahan mong maging lalaki, di ba? Paano mo nalaman? Ganitong basura ang daladala mo't nagmamalaki sa aming lupain. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha? Mula ngayon, hindi lang sa lungsod ng Cebu, kundi sa buong merkado ng bansa.
Isang pirasong gamot mula sa inyo, hindi na makakabenta. Gagamitin ko ang tradisyonal na medisina para wasakin ang pader ninyo. At sasakupin ko ang buong mundo. Lumabas eh. Mga dukha, nagdala si Ginoong Chelsea ng pera para sa inyo. Totoong dolyar ito. Ginoo, ano po ang gusto ninyong gawin namin? Kahit umatay o magsunog, gagawin ko. Gusto ni Ginoong Chelsea ang orihinal na kopya ng libro ng mga lihim na reseta. Hindi ba kayo ang mga kamag-anak ni Lin Yaozong? Pasukin nyo ang klinika at nakawin nyo iyon. Papatayin ko yang si Yaozong na hayop na yan. Pinahamak niya tayo ng ganito. Sa pagkakataong ito, Papaniwalain ko si Lin Yaozong hanggang sa wala na siyang maiwan. Zimin, nalalaman ko na ang pagkakamali ko at noon nabola lang ako. Nauto ako ng gago ng si Qianlong. Magadugo tayo, isang pamilya tayo. Bunso, Yaozong, kapatid, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Wala na akong makain ngayon, pakiusap, tulungan nyo kami. Maglilinis ako sa klinika. Kahit anong gawain. Ay, kung alam lang sana, bakit pa kailangang dumating sa ganito? mga butot laman din naman kayo ng pamilyang Lin. Hindi naman namin kayo pababayaang magutom. Ayos. Kung ganun kaseryoso ang pinsan ko, edi. Sa'yo na lahat ng basura at kubeta sa likod bahay ng klinika. Kuya Zong, alam mo na kung anong klaseng tao yang dalawang yan. Parang pusa na nag-alay ng bulaklak sa daga. May masamang balak. Paano mo pwedeng payagan na manatili si Lin Yaozu dito? Totoong problema, di magnanakaw na pumasok, kundi magnanakaw na di bumalik. Kagagaling lang magyabang ni Charles. At dumating na agad ang mag-ina ni Sang Kuwehwa para magdrama ng awa-awa. Akala ba nila bulag ako? Mamaya, magkakaroon tayo ng magandang palabas. Ha 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 ha. Angang-tanga talaga si Lin Yaozong. Akala niya, pupunta ako dito para maglinis ng kubeta niya. Sa tulong nito, makakapag-abroad na tayo agad. At titira na tayo sa mansyon. Bilis, alis na tayo. Mag-book tayo ng fly ngayong gabi at sumama kay Ginoong Charles. Magnanakaw, huliin ninyo. Yaozong, aano nung ginagawa mo? Nag-ikot lang kami ng pinsan mo dahil di makatulog sa gabi. Nag-ikot. At sa loob ng aking safety deposit box na padpad. Pinsan, anong mahalagang bagay yan na niyayakap mo? Buksan mo nga at ipakita sa lahat. Lin Yaozong, huwag kang masyadong kampante. Nasa akin na ang libro ng mga lihim na reseta. Ipapadala ko lang ito kay Charles. At bukas, wala nang halaga ang mga gamot mo. Bakit di mo muna buksan at tingnan? Kung ano ba talaga ang nakamamanghang reseta na yan? Ano to? Nasaan ang libro ng mga lihim na reseta? Ha. Iyon ay espesyal na reseta ni Kuya Zong para sa inyong mga tangang to. Kumusta? Gusto nyo ba ito? Magbibenta kayo nito sa mga dayuhan para pangpaanak ng baboy? Wala na. Lahat. Dahil sobrang hilig nyo sa pera ng Chelsea. Sa $1,000,000 na yon. Sa kulungan na lang kayo magbilang niyan. I-turn over sa pulisya ang sisi at mga magnanakaw. Diretso sa presinto. At isa pa. Sabihan mo si Surobing na simulan na ang counter-attack. Kung makapal ang mukha ng Chelsea na manggambala, puputulin ko ang mga kamay niya. Wanghay, sabihin mo sa mga pulis. Malaking halaga, kasong international espionage. Maximum sentensya. Sech, Kuya Zong, ang dalawang to, hindi lalabas ng kulungan sa susunod na 10 taon. Awa mahugas ng pera, sinasakiwa, niya. Totoong kubeta. Yaozong, kanina sinabi mo, Na ang nag-utos kay Sang Kuihua at sa anak niyang magnakaw ng reseta. ay si Chelsea. Si Chelsea ng Richard Corporation. Tito, anong nangyari? Bakit natigilan ka sa Richard Corp? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Ikaw ba ay? Hay, kasalanan. Talagang maliit ang mundo. 20 taon akong nagtago. Pero hindi pa rin ako nakalayo sa mga dayuhang to. 20 taon?
Tito, ano ba talaga ang nangyari? Akala mo, Yao Zong, dahil sa aksidente sa bundok noong kabataan ni Tio ang dahilan ng pagkapilay niya? Mali ka. Hindi yon aksidente. Bawat buto sa binti niya, isa-isa itong dinurog ng ama ni Chelsea. Ng matandang Richard, gamit ang kanyang golf club. 20 taon na ang nakalipas. Hindi pa ako isang magagamot sa kanayunan ng lungsod ng Cebu noon. Ako ang pinakabatang henyo ng pambansang asosasyon ng tradisyonal na medisina. At ang aking maestro, isa siya sa 4 na dakilang maestro ng bansa. Ang demonyong kamay na may mahiwagang kaayom. Noong mga panahong iyon, Naibalik ng aking maestro ang nawalang sinaunang formula. Mahiwagang kaayom at payong na nagpapahaba ng buhay. handa na siyang ipamahagi ito ng libre sa mga mamamayan ng bansa. Ngunit, ang mga higanteng korporasyon ng kanluran, ang pamilyang Loki, ay nakaambang sa mga kayamanang ito. Dinala na matandang Richard ang kanyang mga armadong tauhan. At sinira ang pintuan ng aming asosasyon Gusto niyang bilhin ang mga formula para kontrolin ang merkado. upang protektahan ang mga lihim sa harap ng lahat. Sinunog ng aking maestro ang sinaunang manuskrito. Sa galit, pinaputukan at pinatay siya ng matandang Richard. Pagkatapos, pinalo niya ang aking mga binti hanggang mabali. At itinapon ako sa dagat na paang basura. Noon, dinali ng matandang Richard ang iyong mga binti. Ngayon, ako naman ang magdururog sa buong buto ng pamilyang Loki. Ito ang nawalang sining ng himalang kamay na naglilinis ng butot utak. Hanggang saan na ba ang narating ng iyong kakayahan sa panggagamot? Chiyo! Bangon. Hindi ako kailangan. Ngunit ngayon, nandito ako. Ang mga Diyos ng tradisyonal na medisina ay muling babangon. Kung nagmamadaling mamatay si Chelsea, edi sige. Ang lahat ng mga utang na loob at galit, bukas na natin ito pag-usapan. Bukas na natin ito pag-usapan ng harap-harapan. Hahaha. Lin Yao Zong. Akala mo mapoprotektahan ang formula sa paglagay sa babaeng iyon sa presinto. Ganoon lang ba kadali? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa lungsod ng Cebu, kung gusto ng aming pamilyang Richard, wala kaming hindi maibabalik mula sa kulungan. At saka, ang mabait mong tiya. Nakuha ko na ang tunay na lihim na formula ng pildoras ng puso ng ginto. I-impossible yan. Kagabi, ang ninakaw niya ay yung para sa inahing baboy. Anong alam mo, Taba Ching Ching? Ang galing-galing ko. Siyempre, hindi lang isang kahon ang ninakaw ko. Bago pa ako mahuli ninyo kagabi, nakapasok na ako sa study ni Yao Zong. Ito ang tunay na formula mula sa ilalim ng kahadiyero. Ninakaw ko ito. Itinago ko sa loob ng damit ko. Ginoong Chelsea. Ito ang pinakamahalagang lihim ng pamilya Lin. Pinapatingan ko na ito. Sigurado ako na totoo ito. Ama, pinag-alan ito kagabi ng aming walumpu, pinakamahuhusay na siyentipiko. Ng Richard Corporation. Isang himala sa medisina. Lin, anong laban mo sa akin? Nagsimula na ang pambansang paligsahan ng panggagamot. Nakumpleto ang pagsusuri. Kung alisin ang paunahing sangkap, ang taong blood spirit resin, magbabago ito mula pampalakas ng puso papuntang lason sa sarili. Pag kinain ng walang sangkap na iyon, pagkalipas ng 12 oras, magkakagulo ang dugo. Gusto ni Chelsea ng formula. CJ, bigyan natin siya ng isang malaking regalo. Mahirap bantayan ang magnanakaw sa pamilya, gamitin natin ito sa pakana. Kung naniniwala kayong mga kanuranin sa mga kalkulasyon ng makina, hayaan niyong matikman ng inyong siyensya. Chelsea, ikaw na isang presidente ng isang multinasyonal na korporasyon. Kinuha mo lang ang basurang sinadya kong itapon, Lin Yao Zong. Malaking pagkat dito, akas kumawa ng buto. Naiinggit ka lang at natatakot. Mga kasamang media, inaanunsyo ko na ang Richard Corporation ay nakakuha na ng isang formula ng gamot na higit pa sa Sakyanjin Medical Hall. Kagabi pa, 100 linya ng produksyon ang aming pinatakbo. At nakagawa na kami ng unang 10 milyong kahon. Ngayong araw na ito, Ipapatikim ko ito sa aking EIE client sa harap ng lahat. palubusang makahiya at matapakan kayo. Tapakan siya. Ito ang aming top diamond member, Chairman Liu. Saksihan ninyo ang himala. Grabe, talagang himala ang gamot na ito. Parang kaya kong patayin ang isang kalabaw ngayon? Hahaha. Nakikita mo ba, Lin Yao Zong? Ito ang siyensya. Handa ka na bang mamatay? Talaga ba? Mahina ang katawan? Mapanganib ang biglaang pagpapalakas. Walang tunay na pangunahing sangkap para pasiglahin ang puso ng sapilitan. 3, Ano ba ang pinagmamalaki mo? Nagpapanggap ka lang. 2, MR Chales, huwag mo nang pansinin ang siraulo na yan. pumutok. Arj. Paano ito nangyari? Doktor. Awagin ang doktor. Ang 10 milyong kahon ng lason na yon. Ang magiging hudyat ng pagbagsak ng pamilyang Richard. Ita, hindi mo ba sinabing himala sa medisina ang reseta na yon? Si Chairman Liu,
Dumugo ang bibig at nawalan ng malay. Stock ng Richard Corporation, 1 bilyon ang nawala sa kalahating oras. Mr. Charles, pakinggan niyo po ako. Dumugo si Chairman Liu dahil sobrang lakas ng gamot. Ano ang ibig mong sabihin? Ginamit namin ang supercomputer para muling pag-aralan ang istruktura ng molekula ng reseta. Parang obra maestra ng Diyos. Ang dahilan kung bakit dumugo si Chairman Liu. Hindi alam ng mga insik sa tradisyonal na medisina kung paano kontrolin ang mga pagbabago. Sobrang lakas ng dosis. Kapag pinahina lang natin ng kaunti at idinadag ang stabilizer mula sa kanluran, ito na ang magiging pangunahing gamot sa puso sa buong mundo. Ibig sabihin, konting pagbabago lang at ang punong ito na nagbubunga ng pera ay magiging sa amin na sa pamilyang Richard. Walang problema. Sasagutin ko ito gamit ang aking nominasyon sa Nobel Prize. Sek, hahaha. Sa gabing ito mismo, ipasa ang binagong reseta sa International Patent Office sa Geneva. Gusto kong maunahan si Lin Yaozong. Ang gamot na ito Ay gagawin kong legal na pag-ari ng pamilyang Richard. Sa pagkakataong ito, papanatilihin ko siyang nakadapa magpakailanman. Yaozong, kahapon nagpakita ka ng lakas, pero hindi namatay si Chairman Liu na agapan pa. Narinig ko, ang team ni Charles ay nagmamadaling inaayos ang kulang na formula. Ito, ang 5 elements ng traditional Chinese medicine. Kaya ba yan ng mga sirang computer nila sa kanluran? Wala na ang blood fungus na pumipigil kahit anong stability test nila. Pagpapahaba lang ng oras bago sumabog ang lason. Hahaha, Lin Yaozong. Dumating na ang huling araw mo. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo ito. International Court sa Buena, Asset Freeze Order. Ama, 3 oras lang ang nakalipas. Ang Richard Corporation nagparehistro ng patent ng pildoras ng puso ng ginto sa buong mundo. Ngayon, bilang Asia Pacific President ng Richard Corporation, ako ay maghahapon ng demanda sa International Court laban sa Kianzi Medical Management at Teaching Corporation. Ang dahilan, pagnanakaw mo ng core confidential research na inabot ng 10 taon ng Western Scientific Team. Walang hiya. Magnanakaw. Lihim na formula ng aming angkan ng Lin ang iyan. Magnanakaw na nagsisigaw na magnanakaw kayo. Ginoong Charles, handa akong tumestigo sa korte. Basta ilipat ninyo ang 5 milyong dolyar sa aking overseas account. Magaling. Lin Yaozong, Dahil sa malubhang multinasyonal na akusasyon laban sa iyo, inutusan na ng International Court mula ngayon. na-freeze ang lahat ng iyong overseas assets at accounts sa ilalim ng Dinsheng Corporation. Wala ka ng pera. Bangkarot ka na. Jersey, sigurado ka ba? Na bawat sangkap sa reseta na ito ay pawang dugot pawis ng pamilyang Locke. Siyempre, ito ay eksklusibong patent na protektado ng buong daigdig. Bawat molekula at istruktura, pag-ari ng pamilyang Locke. Ano, nagmamakaawa ka na ba? Ha ha ha. Ha. Mabuti. Napakabuti, Jersey. Iniisip ko pa naman makapag namatay ang tao dahil sa reseta mo. Ituturo mo lang ng iyong pusong buntot ang iba. Pero ngayon, dahil minadali mong nagpapatente, at ipinagmamalaki mo sa buong mundo na ito ay sayo. Ang sirang bersyon ng lason mong ito, kapag nagdulot ito ng pandaigdigang sakuna sa kalusugan, ang apoy ng impyerno na babalik sa iyo, pamilyang Locke. Yan ang tiyak na pagdurusahan nyo. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Nalutas na ng aming mga siyentipiko ang technical na problema. Bukas ng 10 oras ng umaga, sa pandaigdigang sumit ng medisina, sa harap ng lahat ng bisita, ilulunsad ko ng opisyal ang produktong ito. Bukas ng 10 oras ng umaga, di ba? Mabuti. 20 taon ng bali ang binti ni Tio, sapat na ang interes. Bukas ng alas 10, personal akong dadalo. Malaking iskandalo. Ang Dingsheng, sangkot sa pagnanakaw. Inilunsad ng Richard Corporation ang bagong gamot sa puso. Ang TCM ng Sina, naging katatawanan na lamang. Mga kaibigan, ang gamot ng Richard Corporation. Iyon ay sertipikado ng 80 pangunahing siyentipiko ng kanluran. Samantala, iyong si Lin Yaozong ng TCM Clinic, kumuha lang ng mga ugat at balat ng puno, nagsasabi makakapanggamot. Ekeng agham. Dapat ipagbawal ang kanyang pagpraktis. Mga manloloko ng TCM, lumayas kayo sa lungsod ng Cebu. Ginoong Su, lahat ng malalaking proyekto namin sa ibang bansa ay pinatigil. Maglabas ng pahayag sa internet, iwasan siya. Pagkatapos, pumunta ka sa Richard Corporation at magmakaawa kay Ginoong Charles. Kung hindi, tatanggalin ka namin sa pwesto. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na. Ang Dinsheng ay umabot na sa ganito. Dahil sa mga reseta ni Ginoong Lin. Ngayon, sa unang pagsubok lang. Mga matatandang aso, yumuyo ko sa dayuhan. Sabihin ko, habang ako, si Suling, ay nakaupo pa rin bilang presidente. Hindi kailanman iiwan ng Dingsheng si Lin Yaozong. Kahit mabangkarote ang Dingsheng, sasamahan ko siya. Tapos na. Yaozu, Paano kayo nakalabas, magnanakaw? harangan ang klinika. Gusto nyo bang mamatay? Tigilan ang pagiging bastos. Kami ay mga bisita ng karangalan ng Richard Corporation. Isang salita lang ni Ginoong Charles. Nailabas na kami sa kulungan. Nakikita mo ba ito? Ito ang unang deposito na ipinagkaloob sa amin ni Ginoong Charles.
$1,000,000. Pati itong Porsche, kakakuha lang. Halina tingnan ninyo. Malapit ng isara ang klinikang ito. Ang hamak na si Lin Yaozong ay malapit ng mamalimos sa kalye. Ha 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 ha. Bigyan kita ng limos, pinsan. Bumili ka ng tasa na hindi kalawangin. Malakas ang tunog kapag namamalimos ka. Ha ha ha. Papatayin ko kayong dalawang hayop. Wang Hai! Wang Hai! Bumaba ka. Kapag kinagat ka ng aso, kakagatin mo rin ba pabalik? Anong kayabangan niyang pinapakita mo? Hamak ka. Sabihin ko sa'yo. Pagdating ng bukas ng umaga, alas 10, kapag inilunsad na ni Ginoong Charles ang kanyang press conference, Lulubog na ng tuluyan ang mga kasalanan mo. Doon ko mismo masisilayan kung paano ka dadalhin ng mga pulis internasyonal. $1,000,000. Bukas pala ang palad ni Charles. Pero, nang makuha ninyo ang perang iyon, wala ba kayong naramdamang kakaiba? Naiinggit ka lang sa yaman ko, puta. Perang pambayad sa buhay ang tawag dyan. Natatakot ako. Baka hindi nyo magamit ang perang iyon sa huli. Huwag mo kaming takutin. Sino ka ba? Bukas ng umaga, alas 10. Press conference ng Richard Corporation. Ihanda na ninyo ang inyong huling salita. Hoy! Robin, kaya mo pa ba ang pressure mula sa labas? mga maliliit na tao lang yan. Kahit bumagsak ang stocks ng Dingsheng, kakayanin kong saluhin. Kapag hindi na mapipigilan ang mga chismis. Kung hindi mapipigilan, hayaan nating sumabog ng todo. Mapadala ka agad ng private jet, dalhin ang kahong ito. Sa National Academy of Sciences sa Manila, sa pinakamataas na opisyal. Sabihin mo sa kanila, magsisimula na ang global counterattack ng GISIR ngayong gabi. Magparehistro tayo ng sarili natin. Global Independent Protection Patent. Gusto mong patayin ang apoy sa ilalim ng kaldero. Sige, ako mismo ang gagawa. Diyos ko, parang may iwalo engine ang puso ko. Ang lakas ng tibok. Pakiramdam ko kaya kong maglaro ng 10 sunod na golf. Totoo ngang himalang gamot ito. Lumampas na sa $1 trillion ang market value ng Richard Corp. Nagkakagulo ang buong mundo sa pagbili. Haha. Hahaha. Ginoong Chelsea, may malaking problema. Itigil mo na ang press conference. Bawiin mo agad ang mga VIP exclusive na gamot. Lumabas na ang resulta ng animal testing sa dobleng dosage kagabi. Sa loob ng 12 oras, sobrang mag-overload ang gamot na ito sa puso. Kapag lumipas na ang peak effect nito, matutunaw ang heart vessels at kidneys ng pasyente. Hindi ito gamot sa puso. Ito ay time bomb. Ano? 12 oras? Yung mga mayayaman sa North America kagabi. Kung tutuusin, mga 1 oras na lang ang natitira. Bago sumabog ang toxicity sa buong mundo. Wala na tayo. Walang problema ang gamot na ito. Medical miracle ito. Pero mamamatay ang mga tao. Mga top tier na tekon ang mga iyon. Basta't magtagumpay ang press conference ng alas 10 ng umaga. Kahit anong mangyari, problema nila iyon. Ikulong siya sa basement. Walang makakapagpalaya sa kanya. Nang walang utos ko. Maghanda ka agad ng sasakyan papuntang venue sa Hotel Kempinski. Itatak ko si Lin Yaozong sa poste ng kahihiyan. Hinihingi namin ang hustisya para sa lungsod ng Cebu. Ibalik ang hustisya. Lin Yaozong, lumabas ka at magpaliwanag. Boss Zong, hindi ko na talaga matiis. Mga walang utang na loob. Akaligtas mo lang sa pinakamayamang tao sa mundo. Binaligtad ka agad nila at sinira ang pangalan natin. Lalabas ako at gagulpihin ko ang mga troll na ito. Ano bang minamadali? Kapag ibig ng langit na mawala ang isang tao, pinabubulaanan muna nito ang sarili. Ay tumutunog na. Nanay, parang nasusunog ang puso ko. Epekto lang ng gamot yan. Masyadong malakas, kaya mainit. Nanay, ako. Aray. Yaozu, anak ko, doktor. Tumawag ng ambulansya. Sino ang kamag-anak? Ano ba talaga ang kinain ng pasyente? Doktor, ano ang nangyari sa anak ko? Wala siyang kinain, espesyal na health supplement lang ng Richard Corporation. Iyon ay banal na gamot. Kalokohan. Anong banal na gamot? Ganap na nagkagulo ang puso ng pasyente.
baliktad ang daloy ng dugo, at ang dalawang bato, ay nagpapakita na ng irreversible na acute failure. Malinaw na ito ay isang napakalakas at hindi man-neutralize na compound na lason. Kung huli ka ng kalahating oras, wala nang makakapagligtas sa kanya. Pirmahan na ang critical condition form. Ang perang ito na pambili ng buhay. Ha? Ginoong Charles. May lason ang banal na gamot na ibinigay ninyo. Naghihingalo na si Yaozu. Yaozong, anak, mali ang kita mo. Nabulagan ako ng pera. Lason pala ang gamot ng dayuhan. Mamamatay na si Yaozu. Nabibigay na ang mga organo niya. Sinukuan na ng ospital. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Iligas mo naman ang pinsan mo. Pakiusap. Tita, baka nagkakamali ka. Gamot na patentado, gawa ng mga siyentipiko sa kanluran. Gamot na may legal na patent. Isang manggagamot at Chinong manluloko na malapit nang mabangkarotehang ako. Paano ko malulunasan ang lason ng ganitong high-tech? Lanan, Pinsan mo siya. dahil sa lolo, bibigyan ko siya ng huling hininga. Dalhin mo siya sa ospital. Ilahin niyo si Lin Yaozu mula sa emergency room. Dalhin niyo siya sa press conference ng Richard Corporation. Ang presyo ng stocks ng Richard Corporation, bumagsak ng 20% agad sa pagbukas ng merkado. Gawa ba ito ng Diyos? O lason na pampatay? Mga ginang at ginoo. Biktima rin ang aming Richard Corporation. Pagkatapos ng buong gabi ng pagsusuri ng aming punong siyentipiko, ang sinapasan ng aming mga ay hindi ang aming Western Purification Technology, kundi ang manlolokong sinong manggagamot na si Lin Yaozong. Ang kanyang sinasabing minanang pamamaraan ay talagang napaka-primitive at nakamamatay na mabagal na lason. Mga damot balat ng punong ito. Hindi karapat-dapat maging medisina. May problema talaga sa formula na ito. Ipinakilala ni Ginoong Charles ang bagong collaboration plan. Para ayusin ito, pero nagkabistuhan pa rin. Tingnan ninyo ang live chat. Abala ang mga manonood sa isyung ito. Ama, narito ako ngayon para maghain ng petisyon sa International Court. Paisado ang libro ng mga lihim na reseta clinic ni Lin Yaozong. Siya ang dapat managot sa global medical disaster na ito. Ibuhos niya ang buhay niya para mabayaran ang nawala sa aming pamilyang Richard. Nasaan ang mga gwardiya? Sino ang nagpasok ng wanted criminal? Siya, yung TCM na manloloko na gumagamit ng lason para manira. Hulihin siya agad at isakdal. Kuya Zong, ate, pahinga na. Ako na ang bahala sa mga ito. Nasaan ang mga panloob na gwardya ng Dingsheng Corporation? Chair C, ginamit mo ang illegal na freeze order laban sa Dingsheng Corporation ko. Akala mo ba si Suru Obing ay walang kayang gawin? Ngayon, kami ang magtuturo sa iyo kung paano maging tao. Mga ganyan kayong tao. Puro dahas lang ang alam. Magkakagulo pa kayo sa live streaming sa buong mundo? Ito ba'y pagsusulong ng digmaan laban sa modernong medisina na sangkatauhan? Tingnan nyo, nagdala pa siya ng stretcher. Naghahanap ba ito ng gulo? Nagpapanggap na biktima si Presidente Chelsea. Bakit hindi mo muna buksan ng malaki ang mga mata mo? At tingnan kung sino ang nakahiga rito, ang ating Utangin ng dayuhan ka. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tingnan, ganito ang nangyari sa anak ko sa espesyal na gamot ng Richard Corporation. Ito ang kahihinatnan. Nabigo na ang 2 bato ng anak ko. Malapit na siyang mamatay. Kalokohan. Sinabi na ni Ginoong Chelsea kanina. Lason mismo ang nasa recipe ng TCM ninyo. lason mismo. Ito ang pill na minadalin niyong i-improve. Dinagdagan ng sinasabi niyong high-tech stabilizing system ng kanluran. Ito ang original na recipe ko, ang Pildoras ng pagbabalik sigla. Hindi mo ba sinabing walang katulad ang purification technology ng kanluran? Hindi mo ba sinabing lason ang miyen? Kaya ngayon, sa harap ng bilyon-bilyong manonood sa buong mundo, ipapakita ko sa iyo kung ano ang 5,000 taong yaman ng China. Mainit, ang init. Parang may apoy sa dibdib ko. Pero, nakakahinga na ako. Buhay na siya. Buhay na ang anak ko. Ah, tumigil na ang pangingisay niya. Pumula na rin ang labi. Diyos ko, Jesus, salamat sa manggagamot. O MY God, Himalang Medical. Isang pasyente na malapit na mamatay dahil sa acute kidney failure. Matapos lang uminom ng isang lagok ng itim na gamot mula sa Sina. Sa loob lang ng kalahating minuto, bumalik ang mga palatandaan ng buhay. Parang sa lamang ka ng silangan. Impossible, impossible talaga. Ito'y huling sigaw lang ng katawan. Panlilin lang. Isarado mo yung mabahong bunganga mo. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kanyang malusog at mamula-mulang mukha? Makakasuntok na yata ng tigre. Charles, kanina mo sinabi. Ang pinakamahusay na siyentipiko ng Richard Corporation ay nag-ayos ng reseta ko at dinagdagan ng kanluraning high-tech na coronary artery dilation extract. Tama, iyon ay batay sa siyensya. Napakatanga ninyo. Sa tradisyonal na medisina, may hari, ministro, tagapayo, lingkod at pagkakasundo ng 5 elemento. Pangunahing sangkap sa reseta ko, red peony at Szechuan lovage, ay para magpainit at magpalakas ng puso. Kayo, nagmamarunong, ay extract ninyo ang kanluraning gamot pampaluwag ng ugat at isasama. Hindi ito paggagamot. Ito'y pagpapasabog sa puso. 2 lakas ng gamot sa katawan, parang apoy sa kahoy.
Mag-o-overload ang puso, siguradong babalik ang lason sa dalawang bato. 30 milyonaryong Amerikano biglang nagka-heart failure. Muntik nang mamatay si Lin Yaozu. Charles, hindi kayo gumagawa ng gamot. Gumagawa kayo ng lason ng maramihan. Magsinungaling ka, paninirang puri. Reseta mula sa Golden Heart Clinic mo. Kung may problema man, kasalanan ng tradisyonal na medisina ninyo. Charles, akala mo ba't hindi ko alam na binayaran mo ang taksil? Para nakawin ang hindi kumpletong kopya ng libro ng mga lihim na reseta. Ano ang ibig mong sabihin? Inaantay ko lang kayong magnakaw noon. Sadyang hindi ko ito kumpletuhin. Para makita ko kung paano ituring ng Richard Corporation ang basurang gamot na ito bilang kayamanan at ilagay sa altar. Isa itong bitag. Simula pa lang, inisahan mo na ako. Hayop ka, manloloko. Kaya pala pinainom mo sa akin ang basura at hindi kumpletong gamot. Magsinungaling ka. Hindi lang gusto ang reseta ng pamilya Lin, gusto mo pang patayin ang anak ko. Ginoong Lin, ang galing ng pagbaliktad mo sa sitwasyon. Ang stocks ng Dingshen Corporation tumaas ng husto at na-freeze na. Si Jersey, isang hamak at tauhan lang yan. Ang ugat ng pamilyang Richard sa China. Ngayon pa lang talaga magsisimulang bunutin ng tuluyan. Bumalik si Wang Hai at Rubing sa klinika para maghanda sa mga pasyente. Pagkatapos ng araw na ito, ang pintuan ng klinika ng puso ng ginto. Mukhang lulubog sa yapak ng mga makapangyarihan mula sa buong mundo. Lin Yaozong, akala mo ba nanalo ka na? Kahit may problema ang gamot ko, ano ngayon? Kahit siya na ang pangalan ko, ano ngayon? Naunahan na ng Richard Corporation sa ibang bansa ang pagpaparehistro. Eten sa sirang kopya ng libro ng mga lihim na reseta. Ikaw ang may akda. Kung gagamitin mo yang reseta para magpagamot ngayon, Gagamitin ko ang malawak kong pangkat ng mga abogado para habulin ka. At hindi ka na muling makakapag-practice sa larangan ng medisina. Ang medisinang sino, dapat kontrolado lang ng aming kapital mula sa kanluran. Ang utak ba ninyong mga kapitalistang kanluranin? Nabubulok na ba ng mga stabilizer at high-tech ninyo? Dilat ang mga mata mo at tingnan mo kung ano ito. Habang kayo ay nagmamadaling magparehistro ng basura ninyong sirang kopya, nakipagtulungan ang Dingsheng sa pambansang koponan ng China. Natapos na ang libro ng mga lihim na reseta at ang sabaw ng butot utak. Pinakamataas na antas ng patent block. At hindi lang yan. Ipinasa na ng pambansang koponan ang ebidensya sa Patent Organization. Ibig sabihin, wala kayong patent sa mga reseta ng tradisyonal na medisina. Sa halip, gamit ang sarili ninyong pangalan. Ang ebidensya ng sinadyang pagpatay ay permanenteng nakaukit na sa mga record ng International Patent Office. hindi. Impossible yan. Kailan naging ganon kabilis ang sistema sa Tsina? Wala na ang lahat. Gusto kong makausap ang abogado ko. Lin Yaozong, kinain mo ako. Tandaan mo, ang yaman ng kasaysayan ng China ay hindi kayang pakialaman ng mga magnanakaw na tulad ninyo. Umuwi kayo sa impyernong kanluran ninyo. Diyos ko, tingnan niyo ang stock ng Nasdaq. Diyos ko, 1 bilyong korporasyon, nawala sa ilang minuto. Ang galing mo, Kuya Zong. Ginoong Lin, hindi mo lang nailigtas ang buhay. Kundi isang imperyo rin ang inilibing mo ng sabay. Babasag lang ito ngayon. Ang sinumang makahas lumaban sa tradisyonal na medisina ng China, kahit saan man sa mundo, babayaran niya. Buksan nyo. Yaozong, Tito. Tulungan nyo kami. Yung ininom niyang gamot, hindi gumaling. Sabi ng ospital, lahat ng organs niya bagsak na. Hindi na siya abot ng gabi. Pakiusap, iligtas nyo si Yaozu. Ito, di mo pwedeng hayaan siyang mamatay. Yaozu. Siya ang tanging apo ng Kamilya Lin. Dugoy mas makapal sa tubig. Bata pa si Yaozu. Nauto lang siya ng mga dayuhan. Magpatawad kayo. Gamitin nyo yung Snow Mountain Essence. Iligtas nyo siya. Kapag gumaling siya, kayo na ang bahala sa klinika. Hindi na kami makikipag-agawan. Dugoy mas makapal sa tubig. Tiyahin, tungkol sa pamilya ka ngayon? Wang Hai. Ipatugtog mo para marinig niya kung paano nauto ng anak niya. Ma, nakuha ko na ang formula. Charles, bibigyan ko daw yun, yung mga lumpong Tito at si Lin Yaozong. Hayaan nyo silang mamatay sa lumang klinika. Pagdating ko sa Amerika, papasunugin ko yan, para wala ng problema. Hindi ganoon yon. Tito, Yaozong, pakinggan niyo muna ako. Lasing lang ako noon. Walang kwentang salita yon. Kung hindi ako nag-ingat, ang klinika, pati buhay ko at ng tito ko, ginatasan na ng 2 asong gubat na to. Para kay Charles. Ang nangyari sa kanya ay parusa sa kasakiman at pagtataksil. Kahit ang langit at lupa ayaw sa kanya. Mga dapat mamatay, umalis kayo rito. Hoy, Liaozong, maliit na daga ka. Hindot ka, hindi ka tumulong. Hindi ka ba natatako sa sumpa ng langit?
Tito, pinapanood mo lang na patayin niya ang iyong sariling pamangkin? Mga hayop kayo. Walang puso. Yaozong, isa ang pinto. Huwag naman danyan. Huwag kayong maging ganito kasama. Kung muling dudumihan ang pinto ni Yaozong, Babaliin ko ang isa mo pang paa. Aray. Alam ko naman, hindi ninyo ako pababayaan. Yaozong, mabait na pamangkin, kunin mo na ang gamot. Iligtas mo ang anak mo. Akala mo ba nagmamalasakit ako? Lumabas ako para pagbayaran mo. Ang 10 taon mong pagkakautang sa akin. Noong 10 taon na ang nakalipas, namatay ang mga magulang ko sa aksidente. Pinagulpi ang tito ko, nabali ang mga binti niya para lang protektahan ako. Nakaluhod ako sa harap ng mansyon nyo. Nagmamakaawa para humiram ng pera para sa operasyon ni tito. Ako. Mahirap din kami noon. Walang pera ang kumpanya. Natatandaan mo ba ang ginawa mo? Binato mo sa akin ang 50 pisong papel. Kung bastos ka lang, baka nakalimutan ko na. Pero nagtulungan pa kayo ng mga dayuhan para maagaw ang negosyo ng pamilya Lin. Halos maging pulubi na ang tito ko dahil sa inyo. Kasinungalingan. Bangkarot na kami ngayon. Wala na kaming lahat. Mamamatay na si Yaozu. Napakayaman at makapangyarihan mo. Hindi mo pa tinutulungan ang pinsan mo. Ikaw ang walang puso. Isusumbong kita. Ipa-viral kita. Papahiyan kita sa buong internet. Wanghai, buksan mo. Pagkatapos ilantad ang pagnanakaw niyo ng formula. Wala hanggang masak ng Richard Corporation, ang Willis Jersey. Yung pinirmahan niyong kasunduan. Wala kayong makukuha pera. Kasi pang magbayad. Sabihin niyo sa Richard Corporation. Impossible. Ay, Anak. Yaozu, gising ka. Huwag kang mamatay. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ganito ang hustisya ng langit. Ganti pala sa iyong mga kasalanan. Tita, itong 50 piso, bayad na sa iyo pati tubo. Ipambili mo ng magandang urn para sa anak mo. Wanghai, isara ang pinto. Ginoong Lin, bumagsak na ang Richard Corporation. Malaking puwang ang nabuksan sa pandaigdigang merkado ngayon. Kami pong mga matatagal ng tatak ay nagkaisa na. Susunod kami sa Dingsheng Corporation at sa inyong libro ng mga lihim na reseta. Noon, nagkanya-kanya kayo, nag-aaway dahil sa mumurahin kita. Kaya nakapasok ang mga dayuhang kapital. Muntik nang mawala sa atin ang hanapbuhay sa tradisyonal na medisina. Itinatag na ang pandaigdigang alyansa ng tradisyonal na medisinang Chino. Lahat ng presyo sa pandaigdigang merkado. Dapat nasa kamay nating mga Chino. Sino man ang muling magtaksil. Katulad ng magiging wakas ni na Chelsea at Lin Yaozu. alis na tayo. Mga walang malay, sumunod kayo sa akin. Bantayan niyo ang lobby, kahit isang lango. Huwag niyo papapasukin para istorbohin si Boss Zong. Ginoong Lin. Ang pagpapakita niyo ngayon ng kapangyarihan talagang nakamangha. Isang alyansang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ganon-ganon na lang ang pagkakuha niyo. Kung wala ang buong suporta ni Yesu. At yaong napakalihim na dokumento mula sa gobyerno. Hindi ko rin magagawa ito ng ganito kaayos. Kalahati lang. Ginoong Su. Lasing ka na. Ako, si Sir Obing, hindi kailanman pumapasok sa negosyong lugi. Tinulungan kitang labanan ang mga banyaga, itinayo ang alyansa. Inilagay ko ang buong Dingsheng Corporation bilang iyong sandigan. Gusto ko hindi lang ang libro, kundi pati ikaw. Kaya mo bang harapin ang isang bilyonaryang babaeng si na tulad ko? Sa diksyonaryo ko, wala kailanman ang konsepto ng babae ang nagtatanggol sa lalaki. Ang alyansa ng tradisyonal na medisinang Chino ay iyong dot. At ang buong mapa ng industriya ng gamot sa daigdig. Ang magiging aking dowry para sa iyo. Ginoong Wang, ang aming amo ay isang pangunahing mag-anak na Europeo. May bihirang sakit siya sa nerbiyos. 3 araw na lang raw ang natitira. Malaki ang aming pamilya, handa kami magbayad ng 1 bilyong dolyar. Sumisingit, pa kang nagbibigay ng limos sa pulubi. Nakikita mo ba yung nakaupo sa gintong wheelchair sa unahan? 5 bilyong euro ang alok niya. Hindi pa rin siya pinansin ni Boss Yao. Pumila ka na maayos, Ginoong Lin. Ito ang dakilang pinuno ng aming pamilyang Lok. Ang dating may-ari ng Richard Corporation.
Narinig naming may mahiwagang silanganing sa lamang kaka. Nakagagamot ng lahat. Narito ang 10 bilyong dolyar para lang sa isang paggamot mo. Sapat na yan para bilhin mo ang kalahati ng mga kumpanya ng gamot sa Sina. Yao Zong. Medyo maikli ang paa ng hapag na ito, sakto pang suhayan. Nababaliw na ba kayo? 10 bilyon yan. Noong una, sinubukan ng Richard Corporation na kawin ang aking libro. At sinunog ang aking klinika. Ang pinsalang yon. Kaya bayaran ng pamilyang Locke nyo. Yung mga pamamaraan nyong kanuranin. Hindi kayang gamutin ang depekto ninyo sa gen at pagkasira ng mga organo. Ngayon na lang kayo naalala ng aking silanganing sa lamangka. Huli na. Dr. Lin, hindi yon sinadya. Si Richard lang ang may kagagawan noon. Ililigtas mo lang ako. Kahit magkano ibabayad ko. 20 bilyon. Ako si Lin Yaozong, hindi kailanman nagkulang sa pera sa pagpapagamot. Gusto ninyong humingi ng tulong sa akin? Pwede. Pero dalawa ang kondisyon ko. Walang pwedeng mawala. Una, dapat ipag-isa ng pamilyang Locke ang lahat ng mayayamang pamilya sa labas. Maglatala ng pahayag sa mga pangunahing media sa loob ng isang buwan. Ikilalanin ang katotohanan at lehitimong katayuan ng Gisel. Humingi ng tawad sa lahat ng paninira sa Gisel sa nakaraang daang taon. Pangalawa, lahat ng pambansang kayamanan at antigong ninakaw mula sa palasyo ng Tag-Araw. At iba pang lugar sa China sa loob ng 3 araw. Isasaulin niyo ng buo sa Museo ng China. Kung kulang kahit isang plato, maghanda na kayo ng libing. Ito, parang pinapatay nyo na kami. Wanghai, paalisin mo sila. At tumawag ka sa punerarya. Mag-order ka ng pinakamahal na urn para sa kanila. Sige boss, kayo na ba ang alis o ako ang magpapaalis sa inyo? Aray, pumapayag ako. Ipapublish ko na ang pahayag, Dr. Lin. Isasakay na sa eroplano ang pambansang kayamanan ngayong gabi. Maawa kayo. Mga ginoo at binibini, bagaman may ilang hangal na mga kapitalista, na napaniwala ng tinatawag nilang salamangka mula sa silangan. Hindi kami magpapatalo ng World Medical Association. Ngayong araw, gamit ang 10 ito, na nakakahalaga ng 50 bilyong dolyar na pinakamodernong teknolohiya. Bubunutin namin ang maskara ng tradisyonal na medisina ng Sina. Lin Yaozong, hindi ba't ipinagmamalaki mong ikaw ay isang Doktor Diyos? May lakas ka bang humaak? Sa aming super AI, sa paglaban sa pinakamalubhang sakit sa mundo, ang sakit na ALS? Para sa mga elektrisyan na tulad ninyo, hindi pa karapat-dapat na ako ang kumilos. Tito, ikaw na ang magpakita ng iyong galing. Hay naku. Ang mga kabataan ngayon, ang dali-daling mag-ingay. Sige na nga. Baka na rin itong pampagana pagkatapos kumain. Itong 2 pasyente, 99% ng kanilang mga kalamnan at nerbyo ay patay na. Ang aming super AI chamber ay magsasagawa ng pag-ayos ng neurons gamit ang mga nanorobot. Sa loob ng 3 buwan, magagalaw na muli ang kanilang mga hinlalaki. Lalong humihina ang medisinang kanluranin. Ngayon, ituturo ko sa inyo Kung ano ang ibig sabihin ng bilis ng Sina. Diyos ko, mukha itong putik mula sa imburnal. Pumapatay kayo. Pumapatay kayo. Panoorin ninyong mabuti. Ito ang aking pamangkin si Yaozong. Ito ang sabaw ng butot utak na pinadalis niya sa loob lang ng 2 minuto. Kasama ang aking teknik sa pagtutusok. Kaya itong gamutin sa kalahating oras. Kung magagawa niya iyan, ako si Smith. Ngayon din, kakainin ko ng buhay ang screen ng super AI chamber na ito. Ang mga karayom ng ginhawa ay nagpapasigla ng ugat at nagpapagalaw ng dugo. Ano ba yung ginagawa mo? Wala namang pagbabago sa heart rate monitor. Hindi pwedeng mangyari yan. Nerve reflex lang yan. Nerve reflex lang talaga yan. Mga kababayan, himala, isang himala sa kasaysayan ng medisina. Sa loob ng kalahating oras, ang sakit na yalas na sumalot sa sangkatauhan ay opisyal ng nalunasan ng ating tradisyonal na medisina. Ginoong Smith, yung monitor, gusto mo ba maanghang o may anis? Tuloy lang sa paglalagay ng pampalasa. Ang tradisyonal na medisina ng Sina ay may kasaysayang 1,000 taon. Hindi ito matutumbasan ng mga kalat-kalat niyong makina. Pero, isang simpleng manggagamot lang ako na nagtutusok ng karayom. Ang gamot na ito ay gawa ng aming punong guro. Hindi siya sumipot dahil baka mamatay kayo sa takot. Ang aming industriya ng tradisyonal na gamot ay kumalat na sa 180 bansa sa buong mundo. Ang mga kapitalista ng kanuraning medisina ay tuluyan na natalo. Isinuko nila ang lahat ng kanilang pangunahing teknolohiya at patent. Ang tradisyonal na medisina ng China ang pinakamataas na uri ng panggagamot. Ay, yung jungler, sugod na. Panalo na to. Robin, sa'yo na ang mag-asikaso ng pagpapayaman. Ang sikip naman ng suot kong Amerikana. Mas gusto ko pa rin ang luma kong tsinelas. 1 trilyon pisong imperya. Ni hindi mo man lang tiningnan at ibinigay mo lang sa akin. Saan ka pupunta? Masyadong malamig sa tuktok. Mas komportable pa rin ang amoy ng lupa sa probinsya. Ako. Uwi na ako para samahan ang matanda sa pagbibilad sa araw. Boss,
Lolo, sa wakas nakauwi na kayo. Tamang oras na. Itaas na ang telon. Seg, Yaozong, tayong dalawa na ang magbubukas nito. Kuya, mga ninuno, nakikita nyo ba? Hindi ikinahiya ang tradisyonal na medisina ng Sina. Muling nabuhay ito. Dito, simula pa lang ito. Habang nandito pa ang pamilya natin. Hindi mawawala ang kaluluwa ng medisinang Chino. Ay. Sa wakas, makakatulog na ako ng walang alarm. Dr. Lin, 3 buwan akong pumila. Pakitingnan naman po ang kalbong ito. Dr. Lin, $100 bilyong. Para sa isang tasa ng iyong pampakalma na sabaw. Ano-ano tong nangyayari, Wang Hai? Pinalawak mo na ba ang ticket scouting mo hanggang Wall Street? Boss, hindi ko kasalanan to. Ayaw nilang umalis, kahit papalayasin. Inarkila na nila lahat ng traktora sa baryo. Anong tinatamad-tamad ka diyan? Ang yabang mo, si Ina bilyonaryo ka. Dito sa klinika ng mga Lin, isa ka lang estudyante. Tumakbo ka sa likod bahay at magluto ng gamot. Kung hindi mo matapos ang 200 pasyente, walang pagkain. Saklolo. Ako ang pambansang doktor. Nasaan na ang magretiro na buhay na pinangako?